Hi, this is your Yo-Yo Sam. Come on, let's go. Let's bolt. Hi, hello, good afternoon to all lovely ladies and gentlemen. Welcome to my channel. Sa hapon na ito ay maulan at pakita ko sa inyo yung dalawang uri ng rice paddies, yung unfertilized at saka with fertilizer. Ang kaibahan sa unfertilized at saka sa with fertilizer, unahin muna natin yun ang may unfertilized. Sa unfertilized rice paddies, simulat sa pol, nung pagtanim talaga ay hindi siya nagbasal. Kumbaga 1 month na siya ngayon, hindi pa siya nag-apply ng fertilizer. Ni isang patak ng fertilizer ay wala siyang ginagamit. Kumbaga ang kinakain lang ng kanyang tanim na palay yung mga nutrients lang na galing sa rice hay. Kaso lang yung rice hay ay hindi masyadong nakaukupa sa kanya dahil yung ibang rice hay ay hindi pa nalanta. Pwera lang kung malanta na talaga siya ay magagamit sa rice paddies. At saka mayroon pang isang dahilan kaya yun ay hindi adong lumaki dahil nagkaroon dito ng overflowing of water, kaya yung mga nutrients sa rice paddies ay naanod kasama na yung mga chemicals na fertilizer. Kahit dito sa amin ay naanod, kaya nahampered ang kanyang pagtubo ng palay dahil wala siyang fertilizer na ginagamit. Hindi siya nagbasal. Ngayon ay mag 1 month na, maybe next day ay 1 month old na itong rice paddies kasi magkasabay lang kami dito dahil isa lang ang aming binhi, yung seedlings na ginagamit. 216 rice variety ang ginagamit. Ginawa din niya ang kanyang paraan. Nilinis muna yung rice paddies, yung mini dike, nag-unweed sa mga damo. Pagkatapos nila yan ay mag-apply na siya ng fertilizer. Maari yung fertilizer na kanyang gagamitin ay 1620 at urea. Pagkatapos naman ng pag-apply ng fertilizer ay pwede na siya mag-spray ng panglaban sa leaf folder. Ay a-attack naman yan lalo na bagong fertilize ang iyong rice paddies kasi malambot ang dahon ng iyong palay. Yan ang kaibahan sa walang fertilizer, unfertilized rice paddies. Dito tayo sa fertilized rice paddies. Dito ay makikita mo na yung dahon ay kulay luntian masyado. Dito sa kabila ay masyado siyang putla at makikita nyo na ang tubo niya ay mas angat kumpara dito sa walang fertilize. Dahil dito sa kabila pagkatapos ng pagtanim ay nagbasal gamit ang 1620 at 1400 Puradan at mayroon pang kasamang Bionit upang maagapan pagkain ng mga golden snail, kohol at saka mga slugs. Yun ang kaibahan sa nag-fertilize ay sa nagbasal at saka walang basal. Ay next day ay mag 1 month na siya, pero ngayon pa lang ng araw na ito ay nag-fertilize na ang aming katiwala. Yung rice paddies, yung mini dike, tinanggalan na ng mga damo upang yung mga leaf folder ay wala silang puwang upang makapagtago dyan sa mini dike. Isa pa sa isang dahilan na bakit maglinis sa mini dike, dahil kung hindi ka maglinis sa next month na kasi mag-fertilize, kaya yung damo na yan kung hindi mo bunutin o hindi mo linisin ay mas mahaba pa yan kumpara sa iyong palay. Ngayon ang dapat na maglinis sa mini dike, in every a month ay maglinis ka sa mini dike bago pa mag-fertilize. So yan lang ang ating maikumpara doon sa unfertilized at saka sa fertilized rice paddies. This is your Yo-Yo Sam. See you on my next vlog and God bless us all. Bye bye.